pakisabi sa kanya, congratulations, nakaabot siya sa amin at medyo sikat na siya ngayon kasi sikatin pa namin siya. Kitang-kita naman sa video, pinupukpok yung CCTV. Yan po'y nagpapakilala doon ng army. Pero lumalabas, hindi pala army tong kolokoy na to. Napakayabang. Tuktukin ko kayang ulo nito eh. Tutukin ko yung yagballs nito eh. Para makatikim to, siga pala. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Mga boss, alam niyo naman pagdating sa mga ganitong klaseng usapin, number one, ang pinag-uusap mga gamit o kung ano man dahil sa simpleng bagay o simpleng away. Especially kung ikaw ay nagpapakilala na isang uniformadong empleyado, kagaya nitong nagpakilalang isang army daw umano. Army. So, number one, again, pinag-uusapan ang respeto pagdating sa mga tao na uniformado. Pero kapag dating sa ganyang klaseng usapin na mga lumalabas ang kanilang pagkaabusado, sa umano'y pagkayabang, pagkaangas sa kanilang lugar dahil umano meron silang ganitong klaseng badge or umano'y uniforme, then ibang usapin na po yan, sir. Tama ka. Ang uniforme hindi nagkakamali. Malinis, desente. Ang sumusuot ng uniforme, yung sinasabing GAGO, 80-80. So simple lang po ito, ano? Sa isang komunidad, kapag ang isang tao nagsisiga-sigaan, tinatakot niya sa lugar. Yung taong naghahasik ng pananakot, pang-aabuso, kapag walang mabubuting tao, lalaki man o babae, matanda o bata, at kayang lumaban na hindi harap-harapan, bagkus ipabitag mo na lang, eh mananatili yung kawalang hiyaan at kagagawa ng sino man tong nagsisiga-sigaan na army raw. Sa isang komunidad, manindigan po kayo, wag po kayong matakot. Sakaling takot na po kayo, eh pabitag nyo na. Kung talagang akala ninyo, walang nakikinig, walang may pakialam, medyo dehado ang laban nyo, subukan nyo po kami, ipabitag nyo. Ganun lang kasimple. Kasi sa amin lang, yung taong inaabuso na kung minsan kapag nakita, niyuyurakan mo na parang ikay siga, galit po kami dyan eh. Anong mga binabanggit sa inyo, sir, na umano'y pananakot at umano'y pagbabanta? Actually po kasi pangalawang beses na po ito nangyari. Hindi lang po talaga pangalawang beses, may mga mangilang pa pong nagsisisigaw sila, nagpumura sila sa labas. So, hindi Pero po, lang unang beses, pangalawang beses pa. Opo. Ano yung unang beses na ginawa niyo sa inyo? Bali po yung unang beses po kasi, nagsimula po kasi yan po sa pag-iipon yung nila sa property po namin. Tapos po noon, So, dumijingle lang siya sa gilid-gilid ng kalsada sa tapat ninyo? Opo, kasi nagiinuman po sila sa kalsada. Bastos, Tapos nakita po namin sa CCTV. Tapos, namin pinagsabihan nyo lang. Opo. Anong naging reaction niya? Tapos yun po yung naging pinakadahilan po nila para po magalit sa amin. Doon nagsimula, kaya umabot sa punto, months later, biglang nagsira na lang ng CCTV dahil nga yun yung ikinahuli nyo sa kanya noong nakaraan na jumijingle doon sa gilid ng kalsada sa tapat ninyo. Tama ba? Opo. Okay. Kitang-kita naman sa video. Ang inyo pong makikita ngayon, isang lalaking pinupukpok yung CCTV. Yan po'y nagpapakilala doon ng army. Pero lumalabas, hindi pala army tong kolokoy na to. Alam mo, kung minsan mayayabang itong mga ito eh. Na-research na natin, siya ay nasa Reserve Command Center ng 303 Pampanga Community Defense Center. Kung sino pa yung mga reservists, hindi ko naman nila lahat, may mga reservists na matitino. Kung sino pa yung ganyan na magpapakita sa Facebook page ng kanyang uniforme, proud na proud siya, pero bastos naman ang dating niya. Kung nakikinig ngayon yung Reserve Command Center ng sinasabi nating Community Defense Center, itong tao na to, napakayabang, ginagamit niya yung sinasabing army. Tuktukin ko kayang ulo nito eh, pitikin ko yung yagballs nito eh, para makatikim to, siga pala. Lieutenant Colonel, gusto lang namin ilapit itong sumbong kasi nakakabahala na kung saan ay ginagamit po ang inyong pangalan, ang inyong lugar, na kung saan ay uniformado daw siya at ginagawa niyang justification dun sa kanyang pag-aangas at pagbabanta dun sa mga tao dyan sa lugar. So sir, ano pong masasabi ng ating Philippine Army? Kasi ayaw naman namin din na madungisan ang inyong pangalan at karespeto ang Philippine Army. Kasalukuyan, yung Reserve Command ng Philippine Army ay nagkakandak ng cleansing ng ating mga reservists. Okay. So this time, I would like to encourage yung ating complainants na pumunta doon sa 303 CDC para mag-file ng formal complaint para matanggal na natin siya sa listahan ng ating ng mga reservists ng Philippine Army.
Alright. As well as, mag-file din siguro ng complaint para talagang dahil itong mga ginawa niya, nakita nga natin sa video na talagang hindi ito karapat-dapat na ginagawa sa ating mga kababayan. Well, Colonel, alam ko naman na you being in the Philippine Army, ito naman hindi naman po reserve lang to ano. Marami po kami na enkwentro. Alam ko naman po, hindi talaga pinapayagan nating Philippine Army. Ano? Mga ganitong klaseng gawain. Kaya lang kuminsan, sa bawat gubat, meron talagang ahas. O sa bawat pamilya, merong maitim na tupa. Sir, kami po ay makikipag-ugnayan, hihingi ng tulong po sa inyo para dito sa party na to na kung kinakailan, hihikayatin po namin ang karapatan na lumapit sa inyo. At kayo rin nananawagan na kung maaari, wag papayag kung sino man dudungisan ang pangalan ng Philippine Army, reservist man yan. Kasi sa inyo, sir, nakikita ko na, evil triumphs when good and righteous people do not do anything. So sa inyo po, hinihikayat ninyo. Maraming salamat po. Tutulungan po namin itong lumapit po sa amin, Colonel Louie de Maala. Thank you so much. Mabuhay po kayo. Yes po sir, salamat din po sir. No? At on our part also, we'll call yung CDC doon sa Pampanga para maumpisa na nila initial investigation while waiting for the formal complaint ng ating mga complainants. Okay, sige. Ma'am, ano pong masasabi ng ating barangay regarding dito sa panggugulo at pagbabanta nitong nagpapakilalang sundalo? Actually po, dumulog po ang complainant natin dito. Nagkaroon po tayo ng first hearing po noong July 2. Meron na bang dulo, ma'am, yung naging hearing? Opo, napag-ayos na po sila, nagkasundo po sila na may mga agreement pong nangyari dito sa barangay. Both party po, nag-agree naman po sila. Ma'am, maraming salamat kung gano'n nangyari. Ano? Para nagkasundo na po sila, pero hindi pa rin po ligtas kaya nasa hanay po siya ng Philippine Army. Iba po yung civilian life na medyo, reservist po siya. Susunod pa rin siya sa patakaran ng Philippine Army kasi reserve command siya. Sabi nga ni Colonel Di Maala, spokesperson. Iba naman po yun na sinasabi nagkasundo sila at kung ano man yung pagkasunduan po nila, ayaw po namin na pamarisan ng ibang mga reservists sa ibang lugar dyan sa Pampanga or sa Bulacan, kahit saan. Baka kasi mahikayat pa, tutuldukan na po namin. Tatanggalin na po namin habang maliit pa yung sungay. Nilalagari ko na yung sungay niya ngayon. At gusto ko sa kanya, matikman niya rin yung kamandag ng bitag. Kumbaga sa amin, nararespeto po namin yung away barangay. Pero yung kanyang krimen, suot ang uniforme, sa ilalim po ng Philippine Army po yan. Pero nasa Reserve Command. Yun lang pong aming sinasabi. Kasi kung anong napagkasunduan dyan sa barangay, pang-barangay yan. Pero yung patakaran at yung pamantayan at yung dignidad, integridad ng isang kawal, kung nga kawal yan, may bandera pa siya pinakikita dyan. So, akin lang ma'am, gusto kong sabihin, iba po yun sa inyo, kung naayos nyo na po. Gusto kong makita siya na talagang ipapatawag siya at gusto kong makita eyeball to eyeball, ganun ka pala kasiga, kaliit-liit nito. Pero pakisabi sa kanya, congratulations, nakaabot siya sa amin at medyo sikat na siya ngayon, pasisikatin pa namin siya at pakisabi mo sa kanya, umayos na siya dahil may bitag, kaya kong puntahan dyan. Kaya ko siya magpatawag sa Philippine Army. Pinagagana po namin lahat po ng branch ng gobyerno, para nang sa ganun, mga tao tumitino. Kasi kung hindi, wala pong mangyayari. Pero congratulations sa inyo, ma'am. Maraming salamat. At napatino nyo siya, sa party niya po yan, iba pa rin po sa Philippine Army. Kaya nangihimasok na po kami, ma'am. Thank you so much, ma'am. Itong pambansang sumbungan. Yeah. National Grievance Desk po ang tawag sa amin. Grievance. Ang gusto lang natin gawin dito, ang pagbabago mag-uumpisa po sa atin. Hindi lang dapat nare-resolve sa barangay ang mga ganitong klaseng estilo, especially kapag nagpapakilala na isang uniformadong tao. Mabigat po na tungkulin yung pinag-uusapan na isa akong Philippine Army. Pero in the point na gagamitin niya bilang panakot, hindi na po tama yun. Kaya manindigan po kayo kung anong pong tama, idulog niya po sa amin. Ganun lang po kasimple. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.